sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong Agostong 1997, sa maputing buhanginan ng Pagudpud, Ilocos Norte, isang madaling araw, ang 19 taong gulang na si Jasmine Reyes ay naglaho na parang bula. Pangarap niyang maging isang nurse at nagpunta siya ron upang manalangin para sa kanyang pagpasa sa eksaminasyon habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ngunit sa dalampasigan, isang pares lang ng puting sapatos ni Jasmine ang naiwan. At hindi ito basta iniwan ng mayos. Ang isang kapares ay nakakalat sa malayo. Walang anumang bakas ng paa, walang sigaw, walang palatandaan ng anumang pag-awe. Tila nilamon na lamang ng dagat sa madaling araw ang isang buong tao. Hinaluhog ng mapulis ang dalampasigan, ngunit hindi kailanman natakpuan ang kanyang katawan. Araw-araw, nagpupunta ang kanyang ina sa dalampasigan. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak habang lumuluha ng dugo. Ngunit sa huli, isinara ng mga pulis ang kaso bilang isang simpleng pakawala. Si Jasmine Reyes ay unti-unting naalala bilang isang pabayang estudyante na nalunot sa dagat. Walang sinuman ang nakinig sa masigaw ng kanyang ina. Lumipas ang mahabang panahon ng 13 taon. Nung tagsibol ng 2010, hindi sa Ilocos Norte, kundi sa isang rest house sa Tagaytay, Cavite, may dumating na bagong may-ari. Habang nakpaplanong gumawa ng isang wine cellar at sinisira ang luma at sementadong sahig, biglang natigilan ang matrabahador. Sa pagitan ng mga basak na semento, lumitaw ang mga buto ng tao na nangingitim na. Nang ikumpara ng mga pulis ang dental records, sila ay natulala. Si Jasmine Reyes, ang dalagang nawala sa madaling araw sa dalampasigan ng Pagudpud. Paano nangyaring ang katawan ni Jasmine Reyes ay napunta sa basement ng isang rest house sa Tagaytay, Cavite, mahigit 400 kilometro ang layo, at paanong nailibing siya sa ilalim ng malamig na semento, gayong malinaw na nawala siya sa dalampasigan ng Pagudpud. Sino at ano ang dahilan para dalhin ang isang murang estudyante sa malayong lugar na ito at ilibing sa semento? At sa loob ng 13 taon, sa ibabaw ng basement na iyon, ang mga tao ay nagtatawanan at nakukuwentuhan na parang walang nangyari. Nagsisimula ang kuwento. Sa pagtatapos ng tag-araw, ang Pagudpud, Ilocos Norte, ay isang lugar na dinarayo ng mga tao mula pa sa madaling araw. Nagtitipon ang mga tao mula sa buong bansa upang masaksihan ang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Hindi na iba ang madaling araw na iyon noong Agosto 1997. Habang ang kulayng langit ay dahan-dahang nagiging mamula-mula sa pagiging madilim na asul, isang tagalinis ng rest house na nagnangalang Aling Flora ang naglalakad sa may dalampasigan na may mga punong ng pino. Si Aling Flora ay lahing naktatrabaho sa kalapit na bagsakan ng isla tuwing madaling araw bago pumasok sa rest house. Habang naglalakad siya sa buhanginan, bigla siyang natigilan. Isang pares ng puting sapatos ang nakakalat sa buhanginan. Ang isang sapatos ay nakabaliktad at ang isa naman ay nasa malayo. Yumuko si Aling Flora at tinitigang mabuti ang mga sapatos. Ang sapatos, na may maluwag na sintas at putik sa suwelas, ay tila hinubat ng sapilitan. Lumingon si Aling Flora sa paligid, ngunit wala kahit saan ang may-ari ng sapatos. Tanging ang alon ng dagat ang maririnig at ang mga puno ng pino na yumuyugyog sa ihip ng hangin. Dahil sa masamang kutob, nagmamadali siyang naglakad patungo sa kalapit na himpilan ng pulisya. Nang matanggap ang ulat, sinimulan ng pulisya ng Ilocos Norte na haluhugin ang buong dalampasigan kinabukasan. Ang may-ari na puting sapatos ay natukoy na si Jasmine Reyes, isang 22 taong gulang na dalaga na mag-isang nanunulian sa isang kalapit na rest house.
Si Jasmine ay isang estudyanteng malapit ng pumasok sa kolehiyo para mag-aral ng nursing. Ayon sa may-aring rest house, sinabi ni Jasmine noong gabi bago siya umalis na manunod siyang ng pagsikat ng araw para manalangin para sa kanyang pagpasa. Iyon na ang huling pagkakataong nakita si Jasmine. Hinaluhog ng mapulis ang dalampasigan, ang kagubatan ng Pino, at ang kalsada sa tabing dagat. Ngunit walang natagpuang bakas ng paa o katawan. Tanging ang nakakalat na puting sapatos ang tanging ebidensya na nandun si Jasmine. Maging ang mga investigador ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Walang sinuman ang makapagpaliwanag kung paano posibleng mawala ang isang tao sa gitna ng dalampasigan na sapatos lang ang naiwan. Ang ina ni Jasmine ay dali-daling nagpunta sa Ilocos. Ang ina ni Jasmine na mag-isang pinalaki ang kanyang anak ay napaupo sa buhanginan at umiyak habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Si Jasmine A, isang napakabuting anak sa kanyang ina, gamit ang perang naipon mula sa pagtatrabaho sa isang kainan at mga part-time job, binili na niya ng maaga ang regalo para sa kaarawan ng kanyang ina bago siya nagpunta sa Ilocos. Walang anumang dahilan para ang ganoong anak ay basta na lang umalis ng bahay o maglaho. Mula sa simula, inalis na rin ng mga pulis ang posibilidad na siya ay naktanan. Ilang araw nang nakpapatuloy ang paghahanap, ngunit walang bagong lead na lumitaw. Noong panahong iyon, may isang binata sa baryo na kapansin-pansin. Siya si Marco de Leon, isang malayong kamag-anak ni Jasmine. Si Marco, 27 taong gulang, ay kilala sa baryo bilang isang magalang at masipag na binata. Madalas siyang bumisita sa kanyang kamag-anak na nakatira sa Tagaytay, kaya pamilyar siya sa lugar na iyon. Sa paghahanap na ito, si Marco ang isa sa maunang sumali sa search team. Hanggang sa kalaliman ng gabi, nahahanap siya sa dalampasigan gamit ang isang flashlight. At hindi niya iniwan ang pagod na ina ni Jasmine. Ang matagabaryo ay humanga kay Marco na sinasabing isa siyang maasahang binata. Sa ikalimang araw ng paghahanap, maingat na nagsalita ang tagalinis na si Aling Flora. Naalala niya ang nakita niya nung madaling araw na iyon habang papunta sa baksakan ng isda. Isang itim na van ang matagal na nakaparada sa kalsada sa tabi ng kagubatan ng Pino. Dahil sa pahayag ni Aling Flora, tila nakaroon ng direksyon ang investigasyon sa unang pagkakataon. Kinausap ng hepe ng investigasyon, si Detective Leo Cruz, si Aling Flora. Si Detective Cruz ay isang batang investigador na nasa unang bahagi ng kanyang 30s. Ngunit dahil walang bangkay at walang bakas ng pag-awe, hindi masyadong pinahalagahan ni Detective Cruz ang malabong testimonya ng tagalinis. Para sa kanya, ang pahayag tungkol sa isang itim na van ay hindi sapat para matukoy ang sasakyan at karaniwan lang na may nakaparadang sasakyan malapit sa baksakan ng isda sa madaling araw. Isinulat ni Detective Cruz ang pahayag ni Aling Flora sa isang sulok ng kanyang kwaderno at isinantabi muna ito. Samantala, tahimik na lumapit si Marco sa mga pulis. Sinabi ni Marco na nung madaling araw na naganap ang insidente, nasa trabaho siya sa lungsod ng Baguio. Dalawang kasamahan niya sa trabaho ang nagpatuturin na malinaw nilang nakita si Marco na pumasok sa trabaho. Ang kanilang matestimonya ay perpektong nagtugma. Dahil dito, ganap na nawala ang anumang pagdududa kay Marco. At makalipas ang ilang araw, muling pinuntahan ni Aling Flora si Detective Cruz. Sinabi ni Aling Flora na binabawi niya ang kanyang naunang sinabi. Sinabi niyang tila nakakita siya ng itim na van, ngunit ng pag-isipan niyang muli, tila nakamali lang siya ng tingin habang iniwasan ang tingin ni Detective Cruz. Nang tangkaying magtanong muli ni Detective Cruz, isinara ni Aling Flora ang kanyang bibig at nagmamadaling umalis. Ang dagat ay hindi kailanman naglabas ng anuman. Araw-araw, nagpupunta ang ina ni Jasmine sa dalampasigan at tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Hawak-hawak niya sa kanyang kandungan ang nakakalat na puting sapatos ng kanyang anak. Habang lumilipas ang isang buwan,
unti-unti nang namamatay ang mga ilaw sa himpilan ng investigasyon. Ang isang kaso kung saan nawala ang isang tao nang walang bangkay ay nawawalan ng lakas habang tumatagal. Pagsapit NG Oktubre 1997, kapansin-pansin ang pagbaba NG bilang NG MEMENGA investigador na tumututok sa kaso NG pagkawala ni Jasmine Reyes. Sa himpilan ng investigasyon na dating puno ng dosedo ng mapulis, iilan na lamang ang natira. Sa loob ng pulisya, nagsimulang lumitaw ang opinyon na baka nadulas si Jasmine sa dagat sa madaling araw at naktamo ng aksidente. May mga usapan pa na tapusin na ang kaso bilang isang aksidente ng pagkalunod kung saan hindi natakpuan ang bangkay. Hindi matanggap ng ina ni Jasmine ang sinabing iyon. Siya mismo ang nag-imprenta ng nga flyer na may larawan ng kanyang anak. Ang nga flyer na iyon ay ginawa mula sa kanyang kakarampot na ipon. Nililibot ng ina ang buong Ilocos. Idinidikit ang mga flyer sa mga poste at mga bintana ng tindahan. Sa sandaling iyon, lumapit si Marco sa ina. Kinuha ni Marco ang mga flyer mula sa kamay ng ina. Ako na po ang gagawa nito, inay. Magpahinga na po kayo. Malambing na sabi ni Marco habang tinatapik ang likod ng ina. Si Marco ang nagbayad para sa pag-imprenta no mga flyer at siya mismo ang naglibot sa mga kalye para idikitan mga ito. Ang matagabaryo ay napapailing sa paganga kay Marco. Sinasabi nila, kamag-anak man, pero malayong kamag-anak. Saan ka makakakitang binatang ganyan katulungin sa panahon ngayon? Dahil dito, lalong tumibay ang tiwala ang baryo kay Marco. Noong panahong iyon, nagalog din ng tulong si Marco kay Aling Flora na tagalinis. Si Aling Flora ay laging gipit sa pra. Inalok ni Marco si Aling Flora ng mas magandang trabaho sa bagsakan ng isda. At paminsan-minsan, inaabutan niyang kaunting pera si Aling Flora. Hindi tinanggihan ni Aling Flora ang kabutihang loob. Sa bawat pagtanggap niyang pra, lalong bumibigat ang isang sulok ng kanyang puso. Ang alala ng araw na sinabi niyang nakakita siya ng itim na fan ay laging bumabalik, ngunit pilit niyang binubura ang alaalang iyon. Natutunan ni Aling Flora na isara ang kanyang bibig sa harap ng perang ibinibigay ni Marco. Ngunit may isang tao, si Detective Leo Cruz, na hindi basta-basta binisiwan ang kasong ito. Para kay Detective Cruz, ang katotohanan nawala ang isang tao na sapatos lang ang naiwan ay hindi tumutugma sa isang natural na pagkalunod. Ang tanong na paano mangyayaring ang sapatos ng isang taong nalunod ay maiwan ng makahiwalay sa may kagubatan ng pino ay bumabagabag sa kanya. Ipinagpaliban ni Detective Cruz ang pagsasara ng kaso at nagsimulang mag-imbestiga ng mag-isa. Ang unang pumasok sa isip ni Detective Cruz ay si Aling Flora. Bumagabak sa kanya ang biglaang pagbawi nito sa kanyang pahayag tungkol sa itim na fan. Muling pinuntahan ni Detective Cruz ang bahay ni Aling Flora, ngunit hindi siya pinakbuksan ng pinto. Kahit na may nararamdamang tao sa loob, nanatiling nakatago si Aling Flora sa likod ng kurtina at hindi lumabas. Walang nagawa si Detective Cruz kundi umalis. Sunod, nagpasya si Detective Cruz na muling surian ang alibi ni Marco. Nakipagkita siya sa dalawang katrabaho ni Marco sa Baguio. Pareho nilang sinabi na tiyak na pumasok sa trabaho si Marco nung araw ng insidente. Ngunit may napansin si Detective Cruz na kakaiba. Ang oras ng pagpasok ni Marco at ang maginawa niya sa araw na iyon na sinasabi ng dalawa ay halos makapareho na parabang pinahandaan na nila. Karaniwan, ang alaala ng tao ay may kaunting pagkakaiba, ngunit ang pahayag ng dalawa ay sobrang makatulad. Ang hindi natural na pagkakatulad na iyon ang lalong bumagabag kay Detective Cruz. At habang nakikipag-usap sa mga kasamahan, may isang impormasyon siyang narinig. Ilang araw bago ang insidente, personal na ginamit ni Marco ang itim na van ng kumpanya.
Sumagi sa isip ni Detective Cruz ang itim na van na sinabi ni Aling Flora. Ngunit walang anumang tala ng biyahe ng sasakyang iyon. Hindi maaring basta na lang kuwestiyonin ni Detective Cruz si Marco batay lamang sa mga circumstantial evidence. Inayos ni Detective Cruz ang kanyang mga duda sa isang gulat at ipinasa ito. Ngunit malamig ang naging tugon ng kanyang nakatataas. Pinagalitan lamang siya sa pagdududa sa isang disenteng binata ng walang matibay na ebidensya. Ang ulat ni Detective Cruz ay ibinasura. At dumating ang taglamig ng taong iyon. Biglang inilipat energy destino si Detective Cruz. Lumipat siya sa ibang himpilan ng pulisya sa ibang rehiyon. Ang tanging mata na patuloy na tumitingin sa kaso ng pagudpud ay tuluyan nang umalis sa lugar na iyon. Ang kasong pakawala ni Jasmine Reyes ay opisyal na inuri bilang isang cold case. Ang mga tala ne investigasyon ay inilagay sa kailaliman ne isang cabinet. Isang formal na abiso lamang ang ipinadala sa ina ni Jasmine na nagsasabing ipagpapatuloy ang investigasyon. Noong mismong panahong iyon, nakahanda na si Marco na umalis sa Ilocos. Idinagdak ni Marco sa kanyang naipon ang isang halaga ng pera na hindi malaman kung saan nanggaling. At nagpasya siyang lumipat sa Tagaytay, Cavite, kung saan nakatira ang kanyang makamag-anak at madalas niyang dinadalaw bago pa man mangyari ang insidente. Tahimik na umalis si Marco sa Ilocos. Habang tinitignan ng mga taga-baryo ang papalayong si Marco, nang hinayang sila at sinabing isang mabuting binata ang umaalis. Mabilis na lumipas ang panahon noong 2003. 6 na taon matapos mawala si Jasmine, isang magandang rest house ang itinayo malapit sa isang bati sa Tagaytay, Cavite. Ang maaari na rest house ay si Marco de Leon na galing sa Ilocos. Ang rest house ni Marco ay naging tanyag at dinagsa ng mga customer. Dahil sa magandang lokasyon nito malapit sa batis at sa kabaitan ng may-ari, naging mahirap makahanap ng bakanteng kwarto tuwing weekend. Si Marco ay naging isang matagumpay na negosyante sa Tagaytay. Naging bahagi siyang lokal na samahan ng mga mangangalakal at tinitinggala siya ng mga tao bilang isang kagalang-galang na personalidad. Sa panlabas, si Marco ay namumuhay ngang isang perpektong buhay. Ngunit may isang bagay na hindi kinalilimutan ni Marco na gawin taon-taon. Tuwing may pista, naglalakbay si Marco patungong Ilocos. Ito ay para bisitahin ang ina ni Jasmine. Inaabutan ni Marco ngang panggastos ang ina. Siya rin ang nagbabayad para sa gamot sa mata ng ina na may sakit. Ang ina ni Jasmine ay unti-unti nang nawawalan ng paningin dahil sa kalungkutan sa pagkawala ng kanyang anak. Sa kanyang nanlalabong mata, hinahawakan ng ina ang kamay ni Marco. Marco, anak kong hindi dahil sa iyo, paano na kaya ako mabubuhay? Sabi ng ina sa nanginginig na boses habang hinahaplos ang kamay ni Marco. Hinawakan ni Marco ang kamay ng ina at yumuko. Sa panlabas, ang eksena ay parang isang tunay na anak na nag-alaga sa kanyang matandang ina. Ngunit habang lalong umaasa ang ina kay Marco, isang kakaibang kapanatagan ang lumalago sa puso ni Marco. Habang lalong kumakapit sa kanya ang ina na parang tunay na anak, lalong hindi niya magawang iwanan ito. Ang pinakamalapit na kamag-anak ng taong kanyang sinira, pinapanatili niya sa abot ng kanyang kamay at binabantayan. Sa tuwing ang nanlalabong mata ng ina ay lumuluhang pasasalamat sa kanya, lalo pang lumulubog si Marco sa isang baluktot na kapanatagan. Noong panahong iyon, nagsimula si Marco na palakihin ang pangunahing gusaling ng kanyang rest house. Naging mayos ang konstruksyon. Ngunit pagdating sa pagbubuhos ng semento sa sahig ng basement, pinawi ni Marco ang lahat ng trabahador. Hindi kumuha si Marco ng ibang kontratista at siya mismo ang gumawa nito. Hanggang sa gabi, mag-isa si Marco sa basement na nagahalo ng semento. Kinabukasan, ang sahig ng basement ay makinis at tuyo na. Ang mga trabahador ay dumaan lamang sa sahig na iyon na tinapos ng may-ari ng walang anumang pag-isip.
Samantala, nagkaroon din ng pagbabago sa kalagayan ni Aling Flora na naiwan sa Ilocos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umangat ang buhay ni Aling Flora at saka lamang niya hinanap si Marco sa Tagaytay. Huminging pra si Aling Flora kay Marco. Sa mga unang pagkakataon, binigyan ni Marco ng pera si Aling Flora at pinauwi. Ngunit ang mahiling ni Aling Flora ay naging mas lantarang. Humihingi si Aling Flora ng mas malaking pera at palaging nasa paligid ni Marco. Napagpasyahan ni Marco na hindi niya maring basta na lang pabayaan si Aling Flora. Pinatira ni Marco si Aling Flora sa isang hiwalay na cottage na rest house. Sa panlabas, mukha siyang kumukupkop kay Aling Flora, ngunit sa katotohanan, ito ay para bantayan siya. Sa gayon, pumasok si Aling Flora sa ilalim ng anino ni Marco. May isa pang anino na nakatali sa tabi ni Marco. Ito ang kanyang dating kasamahan sa trabaho sa Baguio na nagpatutu sa kanyang alibi. Ang kasamahang iyon ay may nagawang pagkakamali sa nakaraan na natuklasan ni Marco. Ginamit ni Marco ang kahinaang iyon para hawakan sa leg ang kasamahan. Sa loob ng halos isang dekada, nanahimik ang kasamahan habang nabubuhay sa ilalim ng anino ni Marco. Sa kanitong paraan, isa-isang ikinulong ni Marco sa kanyang palad ang mataong maaring maging banta sa kanya. Ngunit may isang nakalimutang piyesa, si Marco na muling nagsimulang umikot. Ito ay si Detective Leo Cruz na inilipat mula sa Ilocos. Kahit na lumipat sa ibang lugar, hindi nakalimutan ni Detective Cruz ang kaso sa pagudpud. Personal niyang kinopya at itinago ang mga lumang file na investigasyon. Sa tuwing tinitingnan niya ang mga file, may isang bagay na bumabagabak sa kanyang isipan. Ang katotohanang binaliwala niya ang unang pahayag ni Aling Flora tungkol sa itim na fan. Paano kung pinilit kong alamin ang katotohanan sa sinabi ni Aling Flora noon? Ang pagsisising iyon ay hindi siya binitiwan sa loob ng mahigit isang dekada. Tuwing may pagkakataon, binubuklat ni Detective Cruz ang maluma at kupas na file. Isang araw, may isang balita siyang narinig. Si Marco, na dati isang ordinaryong binata, ay naging matagumpay at nagpapatakbo ng isang malaking rest house sa Tagaytay. Isang tanong ang sumagi sa isip ni Detective Cruz. Paano nakalikom si Marco ng ganong kalaking halaga sa maikling panahon? Gayong wala naman siyang malaking yaman noon. Ginamit ni Detective Cruz ang kanyang araw ng pahinga para personal na magpunta sa Tagaytay. Pinagmasdan ni Detective Cruz mula sa malayo ang rest house ni Marco. Sa sandling iyon, isang babae mula sa bintana, no cottage ang nakakilala kay Detective Cruz at nagulat siya ka nagtago. Si Aling Flora iyon. Agad na nakilala ni Detective Cruz na ang babae ay si Aling Flora. Nang gabing iyon, pagbalik ni Aling Flora sa cottage, ipinalam niya kay Marco na nagpunta si Detective Cruz. Sa sandaling marinig iyon, ang karaniwang maamong ngiti sa mukha ni Marco ay naging malamig. Ang tingin ni Marco ay dahan-dahang napunta sa direksyon ng basement ng rest house. Lumipas muli ang 7 pang taon. Nung taksibol ng 2010, si Marco ay nasa katanghalian ng kanyang buhay. Matapos ang maraming taon ng pagpapatakbo ng rest house, gusto na ni Marco na ayusin ang lahat. Nagpasya si Marco na ibenta ang rest house at magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Nakanap si Marco ng bagong may-ari para sa rest house. Hindi nagtagal, isang batang mag-asawa ang bumili ng rest house. Matapos may benta ang rest house, nagmadali si Marco sa paghahanda para sa kanyang pag-alis. Ang batang mag-asawang bumili ng rest house ay nagsimulang ayusin ang mga lumang pasilidad. Nagpasya ang mag-asawa na going wine cellar ang madilim at mamasa-masang basement. Para makagawa ng cellar, kailangan munang sirain ang lumang sementadong sahig. Bumaba ang mga trabahador sa basement at sinimulang basagin ang sahig. Ang matigas na semento ay unti-unting nababasag. Ngunit nang mabakbak na ang isang bahagi ng sahig, biglang huminto ang pagpiko ng mga trabahador. Sa pagitan ng mabasag na semento, lumitaw ang isang bagay na nangingitim. Sa una, walang nakakilala kung ano iyon. Ngunit nang alisin pa ang kaunting lupa, namutla ang mga mukha ng mga trabahador.
Buto iyon negetao. Agad na tumawag sa pulisya ang mag-asawang may-ari ng rest house. Dumating ang pulisya ng Tagaytay at sumunod ang crime scene investigation team. Maingat na inalis ng team ang semento at kinuha ang kalansay. Isang kalansay na matagal nang nakalibing sa ilalim ng semento. Sinuri ng team ang ngipin ng kalansay at isa-isang ikinumpara sa mga tala ng nawawalang tao. Makalipas ang ilang araw, isang nakakagulat na resulta ang lumabas. Ang kalansay na iyon ay pag-ari ni Jasmine Reyes na nawala 13 taon na ang nakalipas sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang biktima sa isang kasong isinara bilang cold case dahil walang bangkay ay natagpuan bilang kalansay sa basement ni isang rest house sa Tagaytay, Cavite, hindi sa Ilocos Norte. Nang malaman ang balita, nakagulo ang media. Hindi maintindihan ng nga tao kung paano napunta sa basement sa Tagaytay ang isang dalagang nawala sa Pagudpud, Ilocos Norte. Bumuo ng isang joint investigation team ang pulisya ng Tagaytay at Ilocos Norte. Isang tao ang nakarinig sa balitang ito. Ito ay si Detective Leo Cruz na napilitang umalis sa Ilocos 13 taon na ang nakalipas. Si Detective Cruz ay isa ng veteranong investigador na may mga puti ng buhok. Walang pag-alinlangan, nagboluntaryo si Detective Cruz na sumali sa Joint Investigation Team. Ang kasong matagal na niyang inilibing sa kanyang isipan ay muling nabuksan sa kanyang harapan. Ang unang ginawang ng investigation team ay suriin ang kasaysayan ng pagmamay-ari ng rest house. Sinuri ng team kung sino ang managing may-ari nito at kung kailan, at isang katotohanan ang naging malinaw. Sa mismong panahon na ibinuhos ang semento sa basement kung saan nakalibing ang kalansay, ang may-ari ng rest house at ang taong personal na gumawang konstruksyon ay walang iba kundi si Marco De Leon. Ang atensyon ng investigation team ay napunta kay Marco. Ngunit isang hagbang nang nauna si Marco. Halos tapos na si Marco sa magproseso para sa kanyang pag-alis sa bansa. Bukod pa rito, gamit ang malaking yaman na kanyang naipon, kumuha si Marco ng isang team ng maabogado mula sa isang malaking law firm. Nakahanda na rin ang panik ni Marco ng kanilang lohika para makalusot. Ang kanilang argumento ay nakalibing na ang bangkay doon bago pa man niya itayo ang rest house. Muling naharap sa isang pader ang investigation team. Ayon sa batas noong panahong iyon, ang prescription period para sa murder ay 15 taon. Dahil nawala si Jasmine noong 1997, magtatapos ang prescription period sa tag-araw ng 2012. Ang natitirang oras para sa investigation team ay wala pang 2 taon. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Detective Cruz ang kalaban na tinatawag na oras, isang pangalan na inilibing niya. 13 taon na ang nakalipas ang sumagi sa isip ni Detective Cruz. Si Aling Flora ang tagalinis na nagsabing nakakita siya ngitim na van. Hinanap ni Detective Cruz ang kinarorunan ni Aling Flora. Ngunit naglaho na si Aling Flora. Gamit ang malaking perang na tanggap mula kay Marco, halos naktago si Aling Flora sa isang nursing home sa isang malayong probinsya. Hirap na natakpuan ng investigation team ang nursing home kung saan naninirahan si Aling Flora. Umupo si Detective Cruz sa harap ni Aling Flora. Hiniling ni Detective Cruz na sabihin niyang muli ang kanyang nakita noong madaling araw 13 taon na ang nakalipas. Ngunit umiling si Aling Flora. Itim na van. Nakakamali lang po ako ng tingin. Wala po akong nakitang ganyan. Sabi ni Aling Flora habang nangingini na hinahawakan ang laylayan ng kanyang damit. Tulad ng 13 taon na ang nakalipas, tumanggi si Aling Flora na magbigay ng pahayag at tumalikod. Walang matibay na ebidensya at walang saksing handang magsalita. Samantala, sinimulan ni Marco na pagahin ang petsa ng kanyang pag-alis. Hindi na maring magantay pa ang investigation team. Agad na nag-apply ang prosecution ng whole departure order laban kay Marco. Ang huling daan para makatakas si Marco ay bahagyang naisara.
Kahit na napigilan ang pag-alis ni Marco, ang sitwasyon ng investigation team ay nasa bingit pa rin ng alanganin. Ang tanging hawak nila ay ang circumstantial evidence na si Marco ang may-ari ang rest house. Ihinigit NG mga abogado ni Marco na nakalibing na ang bangkay doon bago pamanitayo ang rest house. Walang mapagpasyang ebidensya ang investigation team para sirain ang argumentong iyon. Gabi-gabi, binubuklat ni Detective Cruz ang malumang file at nag-isip, sarado ang bibig ng saksi, sarado rin ang bibig ni Marco. Sa huli, isang konklusyon ang naabot ni Detective Cruz. Kung sarado ang bibig ng mga tao, kailangan nilang tanungin mismo ang kalansay na hindi makapagsalita. Opisyal na hiniling ni Detective Cruz sa National Bureau of Investigation, NBI, ang isang detalyadong muling pagsusuri. Ang hiling ay suriing muli mula sa simula ang kapaligiran kung saan nakalibing ang kalansay at ang mamaliliit na bakas na nakadikit dito. Sinimulang suriin muli ng forensic team ng NBI ang kalansay dahil sa pagiging selyado sa ilalim nege semento. Halos hindi nadumihan nege panlabas na elemento ang kalansay. Sinurinang nga eksperto ang loob ng bungo. Sa kailaliman ng espasyo nito, natakpuan ang napakalit na butil ng buhangin na mahigpit na nakabaon kahit na lumipas ang mahabang panahon dahil sa pagiging selyado sa semento, nanatili ang buhangin. Sinuringam nga eksperto ang komposisyon ng buhangin upang matukoy ang pinakmulan nito. Ang resulta ng pagsusuri ay hindi inaasahan. Ito ay may ibang katangian kumpara sa lupa ng Tagaytay. Ang buhangin ay may halong maliliit na pirasong kabibe. Ang proporsyon ng ilang mineral at ang mga maliliit na piraso ng kabibe na nakahalo rito ay hindi matatakpuan sa ordinaryong lupa. Kinumpirma ng maeksperto na ang buhangin ay mula sa dalampasigan at hindi lang basta dalampasigan, kundi buhangin na may natatanging katangian na matatakpuan lamang sa ilang bahagi ng baybayin ng Ilocos, partikular sa puting buhanginan ng Pagudpud. Ang isang dakot na buhangin na ito ang bumago sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhangin mula sa Pagudpud sa kailaliman ng bungo ni Jasmine? Ito ay ebidensya na si Jasmine ay pinaslang sa dalampasigan ng Pagudpud, hindi sa Tagaytay. At pagkatapos ng krimen, bago pa man maalis ang buhangin, ang katawan ay agad na inilipat sa Tagaytay. Ang argumento ng panik ni Marco na naroon na ang bangkay bago pa man itayo, ang rest house ay gumuho sa harap ng isang dakot ng buhangin na ito. Malinaw na ang bangkay ay inilipat mula Pagudpud patungong Tagaytay sa pamamagitan ng kamay ng isang tao. Muling sinimulang tugisin ng investigation team ang itim na van na ginamit sa paglipat ng bangkay. Sumagi sa isip ni Detective Cruz ang kwentong narinig niya mula sa makasamahan 13 taon na ang nakalipas. Ang kwento na personal na ginamit ni Marco ang van kumpanya sa loob ng ilang araw noong panahon ng insidente. Hirap na hinanap ni Detective Cruz ang empleyado na namamahala sa sasakyan noong panahong iyon. Matapos halungkatin ang malumang talaan, nakumpirma ni Detective Cruz na sa loob ng mga araw na iyon, blanko ang logbook ng biyahe ng sasakyan. May isang taong sadyang hindi naktala ng biyahe. Kasabay nito, hinanap ni Detective Cruz ang isa pang tao. Ang dating kasamahan ni Marco na nagbigay ng alibi para sa kanya 13 taon na ang nakalipas. Ang kasamahang iyon ay matagal nang nanahimik dahil sa isang kahinaang hawak ni Marco. Nang puntahan ni Detective Cruz ang kasamahan, may malalim na pagkabalisa sa kanyang muka. Narinig niya ang balita na inaayos na ni Marco ang lahat para umalis at manirahan sa ibang bansa. Kung alis si Marco, ano ang mangyayari sa kanya na nagtagong ng kasalanan ni Marco sa loob ng 13 taon? Nanginginig sa takot ang kasamahan na baka siya ay iwanan. Dahan-dahang pinasok ni Detective Cruz ang isipan ng kasamahan. Kinumbinsi ni Detective Cruz ang kasamahan na kung sasabihin na niya ang katotohanan, maari na niyang ibaba ang mabigat na pasanin. Matapos ang mahabang pananahimik, sa wakas ay nagsalita ang kasamahan.
Inamin niya na tumanggap siya ng pera at banta mula kay Marco noon. Isang pagamin na peke niyang ginawa ang attendance record ayon sa utos ni Marco. Ang alibi na nagprotekta kay Marco na parang pader sa loob ni Onuchtan ay tuluyan ng gumuho. Naramdaman din ni Marco na nasira na ang kanyang alibi. Sa pagmamadali, nagpadala si Marco ng tao sa nursing home kung nasaan si Aling Flora. Isang pagtatangka na muling patahimikin si Aling Flora. Ngunit ang kilos na iyon ay napansin ng investigation team na nagbabantay na kay Marco. Ang taong ipinadala para manahimik ay lalo pang nagpatunay na si Marco ay nasa sentro ng kasong ito. Ito ay isang bitak na si Marco mismo ang gumawa. Samantala, may maliit na pagbabago rin na nangyayari kay Aling Flora sa nursing home. Sa nursing home kung saan naninirahan si Aling Flora, may isang apo na bumibisita sa kanyang lola. Ang apong iyon ay halos kaedad ni Jasmine nung ito ay mawala. Araw-araw, pinapanood ni Aling Flora ang apo na masayang nakahawa sa kamay ng kanyang lola. Sa tuwing nakikita niya yon, sumasakit ang isang sulong puso ni Aling Flora. Ang konsensya na pilit niyang binalewala, sa loob ng 13 taon ay unti-unting gumuho sa harap ng ngiting ang batang apo. Si Marco na nakbabalak na iwan siya at ang batang apo na araw-araw niyang nakikitang nakangiti. Ang dalawang bagay na bumabagabag sa isipan ni Aling Flora ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Isang araw, si Aling Flora mismo ang tumawag kay Detective Cruz. Nang muling bumisita si Detective Cruz sa nursing home, matagal na nakaupo ng tahimik si Aling Flora. Nanginginig ang kanyang makulubot na kamay. Sa wakas, nagsalita ng mabigat si Aling Flora. Nung madaling araw, 13 taon na nakalipas, nakita ko po ang lahat. Kailangan ko na pong sabihin ngayon. Sabi ni Aling Flora habang tinatakpan ang muka ng dalawang kamay at humahagulgol. Isa-isang ikinuwento ni Aling Flora ang kanyang nakita noong madaling araw, 13 taon na ang nakalipas. Habang papunta sa baksakan ng isda, sa kalsada sa tabi ng kagubatan ng Pino sa Pagudpud, may isang itim na van na nakaparada. At may isang lalaki na nakakarga ng kung ano sa van na iyon. Malinaw na nakita ni Aling Flora ang mukha ng lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Marco de Leon. Ang resulta ng pagsusuri sa buhangin, ang blankong logbook ng sasakyan, ang gumuho na alibi, at ang testimonya ni Aling Flora, ang mahiwa-hiwalay na piraso ay sa wakas ay nagduktong-duktong. Wala nang matatakbuhan si Marco. Agad na inaresto ng investigation team si Marco. Pagkatapos ng 13 taon, humarap si Marco sa mga investigador. Sa umpisa, kalmado pa rin ang itsura ni Marco nang pumasok sa interrogation room. Naktago si Marco sa likod ng kanyang abogado at itinanggi ang lahat ng akusasyon. Iginigit niyang wala siyang alam sa lahat. Hindi nakmadali si Detective Cruz. Isa-isang inilatak ni Detective Cruz ang maebidensya sa harap ni Marco. Una, inilapak niya ang ulat ng pagsusuri sa kalansay na may nakabaon na buhangin mula sa Pagudpud. Sumunod, inilatak niya ang blankong logbook ng van. Idinagdag sa ibabaw nito ang pagamin ng dating kasamahan na peke ang alibi. At panghuli, inilagay ang sinumpaang salaysay ni Aling Flora na malinaw na nakita si Marco. Ang kalmadong ekspresyon ni Marco ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Sa isang mahinahong boses, sinimulang ilahat ni Detective Cruz ang katotohanan ng araw na iyon 13 taon na ang nakalipas. Inilahad ni Detective Cruz na matagal nang may pagnanasa si Marco sa kanyang malayong kamag-anak na si Jasmine. Nung madaling araw na iyon, nakita si Jasmine at Marco sa isang liblib na bahagingan kagubatan ng Pino. Ipinakita ni Marco ang kanyang masamang hangarin kay Jasmine at buong lakas na lumaban si Jasmine. Sa gitna ng matinding paglaban, isa-isang natanggal ang puting sapatos ni Jasmine at nakalat sa buhanginan. Nang hindi nakuha ang kanyang gusto, gumawa si Marco ng isang karumal-dumal na desisyon. Para pagtakpan ang kanyang kasalanan, pinaslang ni Marco si Jasmine doon mismo
at isinakay niya si Jasmine sa itim na van ng kumpanya at naglakbay sa gabi patungong Tagaytay. Habang nagsasalita si Detective Cruz, unti-unting nanigas ang mga balikat ni Marco. Panghuli, binanggit ni Detective Cruz ang pinakamakasususuklam na bahagi ng ginawa ni Marco. Ang gamot at perang ibinigay niya sa ina ni Jasmine sa loob ng 13 taon ay hindi kailanman pagsisisi. Ito ay isang baluktot na obsesyon na kontrolin at ilagay sa tabi niya ang inang taong kanyang sinira para sa sariling kapanatagan. Nang matapos magsalita si Detective Cruz, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Matagal na nakayuko si Marco at hindi nagsasalita. Wala nang natitirang batayan para magtanggi. Sa wakas, lumabas mula sa bibig ni Marco ang katotohanang inilibing niya sa loob ng 13 taon. Inamin ni Marco ang lahat ng nangyari noong madaling araw na iyon at ang proseso ang paglipat ng bangkay sa Tagaytay. Ang maskara ng isang matagumpay na negosyante na itinayo niya sa loob ng 13 taon ay tuluyan nang natanggal sa loob ng interrogation room. Ngunit hanggang sa huling sandali, hindi binitiwan ni Marco ang kanyang masamang ugali. Binanggit ni Marco ang katotohanang malapit nang matapos ang prescription period, isang kalkulasyon na kung magtitiis pa siya ng kaunti, makakaiwas siya sa parusa. Ang walang hiyang pakugali na iyon ay muling nakdulot ng galit sa investigation team at sa pamilya ni Jasmine. Nakmadali ang prosekusyon. Sa tak-araw ng 2012, matatapos na ang prescription period. Ginamit ng prosekusyon ang natitirang ilang buwan para sa karagdagang investigasyon at paghahanda ng kaso. Nagtatrabaho sila araw at gabi. Ilang araw na lang bago matapos ang prescription period, inayos ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya at sa wakas ay naisampa ang kaso laban kay Marco sa korte. Ang pakikipaglaban sa oras ay sa wakas ay natapos. Hindi lang si Marco ang humarap sa hustisya. Ang dating kasamahan na gumawa ng pekeng alibi at si Aling Flora na matagal nang naksinungaling ay parehong pinanagot sa kanilang kasalanan. Walang sinuman ang nakatakas sa batas. Sa wakas, nagsimula ang paglilitis. Ang itsura ni Marco sa korte ay hindi na ang itsurang naalala ng mga tao. Wala na ang kumpiyansa ng isang matagumpay na negosyanteng iginagalang sa Tagaytay sa lubgang 13 taon. Si Marco ay nakaupo sa upuan ng akusado na may payat at gusot na mukha, nakayuko. Puno ang courtroom ng mga taong gustong masaksihan ang katotohanan ng kaso. Sa pinakaunang hilera, nakaupo ang ina ni Jasmine. Ang ina, na halos bulag na, ay nakatingin sa direksyon ng upuan ng akusado gamit ang kanyang mamatang hindi na makakita. Hindi kailanman lumiban ang ina sa bawat pagtinig. Habang nakpapatuloy ang paglilitis, isa-isang iniharap sa korte ang mga ebidensyang nakalap ng investigation team. Inilahat ang resulta ng pagsusuri sa buhangin mula sa pagutput na nakuha sa bungo ni Jasmine. Ipinakita ang blankong logbook ng van. Nalantad ang katotohanan sa likod ng pekeng alibi. Umalingaw-ngaw sa korte ang pare-parehong testimonya ni Aling Flora. Ang mahiwa-hiwalay na ebidensya ay perpektong nagduktong-duktong, itinuturo ang isang katotohanan. Hanggang sa huli, sinubukan ng abogado ni Marco na humanap ng butas para makalusot. Ngunit sa harap ng katotohanang pinatunayan ng isang dakot ng buhangin, walang anumang depensa ang umubra matapos suriin ng mabuti ang mga ebidensya. Kinilalang korte na totoo ang lahat ng krimen ni Marco. Dumating ang araw ng hatol. Isang mabigat na tensyon ang bumalot sa loob ng korte na halos hindi marinig ang pahinga. Dahan-dahang naksalita ang hukom. Isa-isang binanggit ng hukom kung gaano kabigat ang kasalanan ni Marco. Ang pagkakaroon na masamang hangarin sa isang batang kamag-anak at paggawa ng isang karumal-dumal na krimen at hindi pa nasiyahan. Sa loob ng 13 taon ay niloko ang ina ng biktima habang nagpapanggap na nag-aalala. Sinabi ng hukom na ang pagpapanggap na iyon ay lalong nakpabigat sa kanyang kasalanan.
Ang akusadong si Marco de Leon ay hinahatulan ng mabigat na parusa. Sabi ng hukom sa isang matatak na boses, sa sandaling iyon, mga malalim na buntong hininga at hagulgol ang narinig mula sa iba't ibang sulok ng courtroom. Si Marco ay pinarusahan ng habang buhay na pagkabilanggo na nararapat sa kanyang kasalanan. Hindi lang si Marco ang naparusahan. Ang dating kasamahan na gumawa ng pekang alibi ay hinatulan din ng pagkakakulong. Si Aling Flora, na matagal nang nagsinungaling at nagtago ng katotohanan, ay tumanggap din ng parusang nararapat sa kanya. Walang sinuman sa matumulong sa krimen ang nakatakas sa batas. Pagkatapos ng hatol, pinalabas si Marco mula sa courtroom na napapaligiran ng magwardiya. Ang matingin mataong pumuno sa courtroom ay matalim na nakatutok sa likod ni Marco. Walang nagsasalita, ngunit ang mabigat na katahimikang iyon ay dumagan sa likod ni Marco. Tahimik na pinanut ni Detective Cruz ang eksena mula sa isang sulok ng courtroom. Hawak ni Detective Cruz ang maluma at kupas na file ng investigasyon mula 13 taon na ang nakalipas. Sa loop ng ma-file na iyon, naroon pa rin ang unang tala ng pahayag ni Aling Flora na kanyang binalawala. Matagal na tinitigan ni Detective Cruz ang talang iyon. Ang pagsisisi na dumagan sa kanya, sa loob ng 13 taon, ay tila sa wakas ay gumaan. Dahan-dahang isinara ni Detective Cruz ang ma-file at lumabas ng courtroom. Ang mahabang pagtugis ay sa wakas ay natapos. Pagkatapos ng lahat ng paglilitis, isang pangako ang tinupad ng investigation team. Ibinalik ng investigation team sa ina ang puting sapatos ni Jasmine na kinuha at itinago nila mula sa kagubatan ng Pino sa Pagudpud 13 taon na ang nakalipas. Ang sapatos ay nasa parehong kalagayan pa rin, makahiwalay at magulo. Maingat na ipinaliwanag ng investigation team sa ina na ang magulong sapatos na iyon ay sa katunayan ay isang bakas ng huling paglaban ni Jasmine kay Marco. Tinanggap ng ina sa kanyang nangingini na magakamay ang sapatos ng kanyang anak. At mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib ang maliit na sapatos. Nagsimulang umalok ang mabaluktot na balikat ng ina. Ang iyak na pinigilan niya sa loob ng 13 taon ay sabay-sabay na bumuhos. Matagal na umiyak ang ina habang yakap-yakap ang sapatos ng kanyang anak pagkatapos ng paglilitis. Nagbago ang panahon. Ang malabi ni Jasmine na nakuha mula sa basement ng rest house sa Tagaytay ay sa wakas ay nakalaya mula sa malamig na semento. Pagkatapos ng 13 taon, bumalik si Jasmine sa kandungan ng kanyang ina. Ang mga labi ni Jasmine ay mayos na inihanda at inilaga sa huling hantungan. Pumili ang ina ng isang burol na nasisikatan ng araw para sa huling hantungan ng kanyang anak. Ang lugar na iyon ay katulad ng paboritong tanawin ni Jasmine nung nabubuhay pa siya. Ang pangarap ni Jasmine na maging isang nurse at mag-alaga ng magamay sakit ay hindi na natupad. Ngunit si Jasmine ay hindi na mag-iisa sa isang madilim at mamasa-masang lugar. Sa isang burol na nasisikatan ng mainit na araw, sa wakas ay nakapagpahinga na ng payapa si Jasmine. Nung araw na inihahatid si Jasmine sa kanyang huling hantungan, dahan-dahang lumapit ang ina sa puntod. Gamit ang kanyang nga matang halos hindi na makakita, dahan-dahang kinapanang ina ang lugar kung saan nakahimlay ang kanyang anak. Sa loob ng 13 taon, araw-araw na nakpupunta ang ina sa dalampasigan ng Pagudpud at tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Hawak-hawak ang sapatos ng kanyang anak. Naghihintay sa gitna ng malamig na hangin ng dagat na bumalik ang kanyang anak. Ang mahabang paghihintay na iyon ay sa wakas ay natapos. Ngayon, malaya nang makakausap ng ina ang kanyang anak. Jasmine, anak, pinagintay ka ni nanay ng matagal no, magpahinga ka na. Bulong ngang ina sa nanginginig na boses habang hinahaplos ang lapida. Isang paalam na binitiwan pagkatapos ngang 13 taon. Tahimik na dumaloy ang luha sa mga kulubot na pisngi ng ina. Ang luhang iyon ay hindi lang luhang kalungkutan. Ito rin ay luhang dumaloy sa isang lugar kung saan ang matagal nang hindi malutas na hinagpis ay sa wakas ay natapos.
Isang mainit na hangin ang umihip sa burol. Tila isang sagot mula kay Jasmine sa paalam ng kanyang ina. Ang kaso ni Jasmine ay siyavo ko siya'y natapos. Ang katotohanang pinaniniwalaang perpektong naitago ay sa wakas ay lumabas sa mundo pagkatapos ng mahabang panahon ng 13 taon. Pinagbayaran ni Marco ang kasalanan ng pagpatay sa isang batang buhay at ang 13 taon ng pagpapanggap. Ang mataong nagtago ng katotohanan sa pamamagitan ng kasinungalingan ay hindi rin nakaiwas sa kanilang naparusa. Ang kasong ito ay nagtuturo sa atin ng isang mabigat na katotohanan. Walang perpektong krimen sa mundong ito. Gaano man kalalim ilibing ang katotohanan sa ilalim ng semento, hindi ito mananatiling tulok magpakailanman. Tulad ng isang dakot ng buhangin mula sa pagudput na nakabaon sa kailaliman ng bungo ni Jasmine. Ang maliit na dakot ng buhangin na iyon ang tumagos sa 13 taon ng kadiliman at sa huli ay nakdala ng katotohanan sa mundo. Gaano man katagal ang panahong lumipas, ang katotohanan ay palaging hahanap ng daan pabalik. Hanggang ngayon, ang maalon sa pagudput ay patuloy na dumarating tulad ng araw na iyon. At sa ibabaw ng tunog ng ngaalon, ang kapayapaang sa wakas ay natagpuan ni Jasmine ay mananatili ng matagal.